VP Sara tinadtad ng impeachment, Supreme Court to the rescue. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet News. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nahaharap sa panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte matapos magsampa ng reklamo ang ilang progresibong grupo nitong Lunes, February 2. Ayon sa ulat, ang reklamo ay inihain dahil sa umano'y betrayal of public trust, particular kaugnay ng anilay mismanagement of public funds. Ang nasabing impeachment complaint ay inendorso ng Makabayan Bloc sa mababang kapulungan. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Vice President Sara matapos maglabas ng desisyon ang Supreme Court na nagsabing unconstitutional ang naunang reklamo laban sa kanya. Impeach Sara ngayon na. Nanguna si Franz Castro, dating kinatawan ng ACT Teachers Party List at miyembro ng Makabayan Bloc sa panawagan ng agarang imbestigahan at patalsikin si Vice President Sara matapos ihain ang panibagong impeachment complaint. Tayo, alam natin, expected na natin talaga na hindi talaga nila titigilan si VP Sara dahil yan na lang yung tatatanging sandata nila yung impeachment na yan. At eto naman si Franz Castro, sa tingin ko, ma'am, hindi ka na makakabalik talaga dyan sa Kongreso. Mali, di ba? Kasi tingin ko kasi, ang dami na talagang nadidismaya sa'yo. Di ba? Kita mo naman ngayon, tumakbo kang senador, di ba? Parang hindi na ako nakita yung kulay ng ano mo. Hindi ka man lang pumasok sa Oh. Sa ginagawa mong yan, sa tingin mo ba, ma'am, mas lalo kang lumalakas sa taong bayan? Kasi ang ginagawa na itong mga to, hindi sila nagpapakita ng na nagpapalakas sila sa taong bayan. Pinapakita nila yung kagustuhan nila na tanggalin yung tao natanggalin yung tao na alam nilang kokontra sa anumang pwede nilang gawin. Diba? Hindi ko sinasabi ko ano yung gagawin nyo. Bahala kayo sa buhay nyo kung ano gusto nyo gawin. Pero ito, maiinit talaga dugo kay VP Sara nito. Maiinit ang dugo nitong mga to sa mga Duterte. Diba? Sa House of Representatives at not just one, ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Lalo na itong dalawang to, yung may hawak na ballpen. Etong isa, alam naman natin talaga galit na galit kay PRRD kasi syempre nung panahon ni PRRD alam naman natin nakulong ito. Eto namang isa na may hawak na ballpen na blue na nakaganon. Talagang anti-Duterte talaga to. Kita mo talaga yung mga anti-Duterte. 'Di ba? Pero ito bang mga to nakita natin na kinokontra nila yung sa flood control project? Wala, hindi natin nakikitang nakikipagsalpukan to. 'Di ba? Puro Sara Duterte lang ang alam ng mga to. Pero yung nakikita nila talaga na problema ng bayan, hindi nila nakikita. Tapos sasabihin nila sila makabayan. O gaya Makabayan Bloc, makabayan pa naman yung pangalan nyo. Tapos anong klaseng makabayan ba yan? Dapat kababayan, yung parang tinapay. Hindi naman namin nakikita sa inyo yung pagiging makabayan Diba? Isinampa na ngayong Lunes, February 2, sa House of Representatives ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw matapos pagtibay ng Supreme Court ang desisyong nagbasura sa mga naunang reklamo laban sa kanya. Ayon sa ulat, ang ikalawang impeachment complaint ay inendorso nila Percy Sendanya ng Akbayan Party List at Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Mas maaga ngayong araw, nauna nang ihain ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara.
ng mga progresibong grupo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ang unang reklamo ay hiwalay at magkaiba sa ikalawang impeachment complaint na isinampa ng grupo ni De Lima at Sendanya. Ngunit mariing binigyang diin ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen na ang due process sa impeachment proceedings ay hindi lamang pananggalang para sa personal na interest ng isang halal na opisyal, kundi higit sa lahat ay proteksyonan sa karapatan ng taong bayan na bumoto at magtiwala sa kanilang mga pinuno. Ito ay kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema. Kasi na sa totoo lang, no, tama naman yung Korte Suprema eh. 'Di ba? Ang gusto lang naman magpatanggal kay BP Sara yung mga nakapwesto na yan. Pero kahit kailan, ang taong bayan hindi natin nadidinig na patalsikin si BP Sara. Kung meron mang nagsasabi na taong bayan na patalsikin si BP Sara, halos bilang na bilang mo lang sa iyong daliri. Kaya nga sinasabi ko gaya na sinabi ko kahapon, maglabas sila ng milyon-milyong katao. Tapatan nila yung ginawa ng INC, ng Iglesia ni Cristo na rally. 'Di ba? Tapatan nila o higitan nila. Mas maganda kung mahihigitan nila eh. Tapos, dapat yung sinasabi nun, impeach Sara Duterte. Magpakita kayo ng ganun, na ganung karaming tao. Saka kayo magsalita na hinihintay ng taong bayan yan, yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi sa totoo lang, wala kayong karapatang magsalita na taong bayan ang may gusto na ma-impeach si BP Sara at hinihintay ng taong bayan ang impeachment ni BP Sara. Kasi ang totoo niyan, kayo lang ang may gusto sa sarili nyo na ma-impeach si Sara Duterte. Halos wala namang sumusuporta sa inyo kundi kayo-kayo lang at yung mga taong galit sa mga Duterte. Wala kaming nakikita na ibang tao o taong bayan na binabanggit nyo na gustong ma-impeach si BP Sara. Kaya sana minsan, huwag nyo nang babanggitin yung taong bayan pag nagpapa-interview kayo. 'Di ba? Kasi parang nakakakilabot lang nakakanginig lang minsan ng laman. Parang gumagawa na lang kayo ng kwento na kunwari yung mga tao ang gustong magpa-impeach sa kanya. Nililigtas nyo yung sarili nyo? Samantalang kayo mismo ang may gusto lang, di ba? Hindi naman yung tao. Ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Leonen, ang tanggapan ng Vice Presidente ay hindi pandekorasyon o palamuti lamang. Yes. Ito ay sadyang nilikha upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamumuno sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Dagdag pa niya, ang pagbibigay ng due process sa impeachment ay hindi lamang para sa proteksyon ng kasalukuyang nanunungkulan, kundi para rin sa mga botanteng nagkaloob ng mandato. Binigyang linaw rin ni Leonen na ang paglilingkod sa publiko ay hindi simpleng pribilehiyo lamang, kundi isang pananagutang nakaugat sa tiwala ng sambayanan. Ayon sa pahayag ni Justice Leonen, the office of the Vice President is neither decorative nor ornamental. It was deliberately created to ensure continuity and executive leadership, thus extending due process protections in impeachment proceedings does not merely safeguard the incumbent, but also protects the electorate that entrusted the office to them and their right to have a competent and qualified commander-in-chief leading them. The privilege to serve the public is more than just property. Security of tenure is founded on public trust conferred by the electorate, whose right to competent and lawful governance must likewise be protected. Kaya't papayag ba kayo na ang patatalsikin daw muna ay si Vice President Sara bago daw panagutin si BBBM? Panoorin natin ang buong video. Yun yung sinabi, patalsikin muna si BP Sara. Sa totoo lang, pwedeng ganun yung mangyari. Hindi naman pwedeng patalsikin agad si BBM. Siyempre, papalit si BP Sara. Siyempre, talagang uunahin nila si Sara Duterte kasi si Sara Duterte ang malakas. Talagang malakas sa tao. 'Di ba? Kasi kung tao ang babasihan, kung tao ang desisyon ng tao ang hihintayin,
na ayawan nila si BP Sara, malabo pa sa tubig kanal yun. Kaya sila na yung nagdidesisyon sa sarili nila na gusto nilang tanggalin. Kaya kailangan talaga, yan ang tanggalin kasi yan ang malakas yan ang magiging tinik. Ngayon, kapag si BP Sara hindi na nakatakbo, na-impeach na siya kasi hindi naman siya makukulong eh. Hindi lang siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon. O, madali na para sa kanila natanggalin kung sino yung susunod. Eh lalong-lalo na syempre nagkakaroon ng matitinding issue ang administrasyon at alam nila sa sarili nila na humihina na yung mga taong naniniwala, 'di ba, sa administrasyon. Marami nang nagagalit, marami nang naiinis. Kumpiyansa sila sa sarili nila na madali yan, madali nating matalo yan. Eto si Sara Duterte ang tutukan natin. So kapag yan, si Sara Duterte nawala, matalo naman din nila yung isa, sino na mangingibabaw? Eh di sila na. Diba? Kaya nga walang ibang makikinabang dito sa awayan ng Marcos at Duterte, kundi yung mga taong nasa paligid nila. Diba? Sila makikinabang dyan. Patalsikin muna si VP Sara bago panagutin si PBBM. Ang hirap-hirap ng kalagayan nila eh. Kahit alam na nilang grabe yung korupsyon na nangyayari sa Marcos administration, hindi pa rin nila magalaw-galaw, hindi pa rin nila... Hindi, ang tingin ko dyan yung mga issue na nangyayari dyan sa administrasyon, hindi nila papakailaman sa ngayon. Kapag once na na-solve na nila yung problema nila kay Sara Duterte, na wag naman sana na ma-impeach si BP Sara, kapag nawala si BP Sara, sa kanila papakailaman yung mga issue na bumabalot ngayon sa administrasyon. Saka sila magagay-ganyan. Oh, makikita natin yan. Tignan nyo mga katunay. Sigurado yan. Gagamitin naman nila yan para panlaban kay PBBM. Yun yun. Yun yun. Yun ang nakikita ko Hindi masamang magkomento. 'Di ba? Kayang ma-impeach si BBM kasi nga ang papalit si VP Sara. Walang lusot ang mga hayop na to. Diba, imaginein mo, anong klaseng pag-iisip yan? Kasi ayaw nyo kay VP Inday? Huwag muna panagutin si BBM kasi ayaw nyo kay VP Inday. Grabe, attorney pa naman din, oh. Sus Mariusip, anong klaseng abogado to? Nakita mo nang may sala, Attorney pero Locas. hindi muna Attorney papanagutin kasi papatalsikin muna. Ang gusto nyong patalsikin, ang galing. Ang galing ng abogado na to. Grabe mga lods, no? Kung sino pa yung inaakala nating matalino, kung sino pa yung inaakala nating mataas ang pinag-aralan, sila pa pala itong bobo. Talagang sanib-pwersa na ang mga makakaliwang grupo na ito. Oo, at mga certified dilawan na turn into kakamping. Grabe talagang puspusan. Dikdikan ng kanilang effort para lamang masiraan, makasuhan at mapabagsak at tuluyan daw mapatalsik si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Talagang takot na takot sila kay Vice President Sara na tumakbo ito sa 2028 elections. Ano ang inyong opinion? Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Robin Sweet News. At syempre nato ngayon natin ang boses at video kanina na binigyan din natin ng reaksyon na nagbula kay Chinitong Tisoy, kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.